Hello mga ka-Money Beast Mind! Ngayon, pag-uusapan natin ang 5 daily habits na kailangan ng bawat entrepreneur para maging successful. Alam ko naman na lahat tayo dito ay may pangarap na umasenso sa buhay, di ba? Kaya sana makatulong itong video na to para ma-achieve natin ang mga goals natin. Stay tuned kasi siguradong makakatulong ito sa inyo. Alam nyo ba guys, na hindi lang basta-basta ang pagiging entrepreneur. Maraming challenges at sacrifices na kailangan harapin. Pero syempre lahat naman ng paghihirap may reward. At para mas maging handa tayo sa pagiging entrepreneur, kailangan nating magkaroon ng magandang foundation. Kaya simulan na natin ang ating 5 daily habits. Pangarap mo, iplano mo. Unang-una, set clear goals. Ito ang unang hakbang sa pagtupad ng mga pangarap mo. Kapag malinaw ang mga layunin mo, mas madali mong magagawa ang mga hakbang na kailangan para maabot ang mga ito. Kailangan alam mo kung ano ang gusto mong ma-achieve, hindi lang sa business, pati rin sa personal life mo. Mahalaga na may balanse sa lahat ng aspeto ng buhay mo, dahil ito ang magbibigay sa iyo ng kasiyahan at fulfillment. Kasi 'di ba, mas maganda kung balance ng lahat. Kapag may balanse, mas magiging produktibo ka at mas makakamit mo ang iyong mga layunin nang hindi ka masyadong stressed. Isipin mo parang nagbubuo ka ng dream house. Kailangan may blueprint ka para alam mo kung saan ilalagay ang bawat parte ng bahay. Ang blueprint na ito ang magsisilbing gabay mo sa bawat hakbang na gagawin mo. Ganon din sa buhay natin. Kailangan may plano tayo para hindi tayo maligaw. Ang plano ang magsisilbing mapa natin sa paglalakbay patungo sa ating mga pangarap. Tanungin mo sa sarili mo, ano ba ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Ano ang mga bagay na magbibigay sa iyo ng tunay na kasiyahan at fulfillment? Gusto mo bang magkaroon ng sarili mong business? Isang negosyo na magbibigay sa iyo ng kalayaan at pagkakataon na gawin ang mga bagay na mahalaga sa iyo. Gusto mo bang mag-travel sa iba't ibang bansa, makita ang iba't ibang kultura at matutunan ang mga bagong bagay na magpapalawak ng iyong pananaw sa mundo? Isulat mo lahat ng goals mo, malaki man o maliit. Ang pagsusulat ng mga layunin ay makakatulong sa iyo na maging mas committed at focused sa mga bagay na gusto mong makamit. Kapag may goals ka na, mas madali nang mag-isip ng mga paraan para ma-achieve yon. Mag-brainstorm ka ng mga ideya at gumawa ng mga hakbang na makakatulong sa iyo na makamit ang iyong mga layunin. Parang naglalaro ka lang ng puzzle. Hinahanap mo lang yung mga pieces na magko-connect sa isa't isa. Ang bawat hakbang na gagawin mo ay isang piraso ng puzzle na magbubuo ng kabuuan ng iyong pangarap. At syempre, dapat realistic din ang goals natin. Huwag naman yung sobrang taas agad kasi baka mawalan ka ng gana. Step by step lang mga best. Ang bawat maliit na hakbang ay mahalaga at magdala sa iyo sa mas malaking tagumpay. Kaya tandaan, set clear goals. Ito ang magiging compass mo sa pagtupad ng mga pangarap mo. Ang mga layunin mo ang magbibigay direksyon sa iyo at magpapaalala kung bakit ka nagsusumikap. Time management is the key. Susunod, prioritize tasks. Ang pag-prioritize ng mga gawain ay isang mahalagang hakbang sa epektibong time management. Ngayon alam mo na ang mga goals mo, kailangan mo naman alamin kung paano mo sila isa-isa matutupad. Maglaan ng oras para sa bawat gawain at siguraduhing may sapat na oras para sa bawat isa. Dito papasok ang time management. Ang tamang pag-manage ng oras ay makakatulong sa iyo na maging mas produktibo at maiwasan ang stress. Isipin mo yung araw mo, parang isang baso lang yan. Ang bawat oras ay mahalaga at dapat gamitin ng maayos. At ang mga tasks mo, yan yung mga tubig na ilalagay mo sa baso. Kung hindi mo maayos na ilalagay ang mga ito, maaring mag-overflow ang baso. Kung puro malalaking bato ang unahin mo, mapupuno agad yung baso, di ba? Kaya't mahalaga na unahin ang mga maliliit na gawain. Pero kung unahin mo yung maliliit na bagay, mas marami kang magagawa. Ang mga maliliit na gawain ay maaaring magbigay daan sa mas malaking tagumpay. Kaya dapat, alamin mo kung ano ang mga pinaka-importanteng gawain at unahin ang mga ito. Ang tamang pag-prioritize ay magbibigay sa iyo ng mas maraming oras para sa mga mahalagang bagay. Gumawa ka ng to-do list araw-araw at i-rank mo sila based sa urgency at importance. Ang pagkakaroon ng malinaw na plano ay makakatulong sa iyo na manatiling focused. May mga tasks na urgent pero hindi naman importante, kaya dapat mong malaman kung alin ang dapat unahin. At may mga tasks na importante pero hindi naman urgent. Ang tamang pag-balance ng mga ito ay susi sa epektibong time management.
Kaya dapat, marunong kang mag-balance. Ang tamang balanse ng mga gawain ay magbibigay sa iyo ng mas maraming oras para sa iba pang mga bagay. Huwag mong kakalimutan na mag-allocate din ng time for yourself. Ang paglaan ng oras para sa sarili ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan at kasiyahan. Hindi puro trabaho, dapat may pahinga ka rin. Ang tamang pahinga ay magbibigay sa iyo ng mas maraming enerhiya para sa mga susunod na gawain. Kasi kung pagod ka na, hindi ka na magiging productive. Ang tamang pahinga ay susi sa pagiging epektibo at produktibo sa trabaho. Knowledge is power. Pangatlo, continuous learning. Hindi lang ito basta-basta pag-aaral, kundi isang commitment na patuloy na pagyamanin ang iyong kaalaman. Ang business world, parang technology lang yan, laging nagbabago. Kung hindi ka makakasabay, maiwan ka. Kaya dapat, hindi ka stagnant. Kailangan mong maging proactive sa paghahanap ng bagong impormasyon at kaalaman. Huwag kang tumigil sa pag-aaral at pag-improve ng sarili mo. Maraming paraan para matuto. Pwede kang magbasa ng mga libro, mag-attend ng mga seminars, o manood ng mga online courses. Pwede kang magbasa ng mga libro tungkol sa business na nagbibigay ng malalim na kaalaman at mga bagong ideya. Mag-attend ng mga seminars or workshops kung saan makakakuha ka ng mga practical na tips at makakakilala ng mga kapwa negosyante. Or manood ng mga online courses na nagbibigay ng flexibility sa oras at lugar ng pag-aaral. Kahit nga mga YouTube videos, nakakatulong din yan. Maraming free resources na pwede mong mapanood at matutunan. Ang importante, open-minded ka at willing kang matuto ng mga bagong bagay. Huwag kang matakot na subukan ang mga bagong konsepto at ideya. Kasi yung mga natutunan mo, yun ang magiging puhunan mo sa pagnenegosyo. Ang bawat kaalaman ay isang hakbang patungo sa tagumpay. Isipin mo na lang, parang nag-iipon ka ng mga armas at tools para sa isang laban. Ang bawat bagong kaalaman ay isang bagong sandata. Habang marami kang alam, mas handa ka sa mga challenges na darating. Mas magiging confident ka sa pagharap sa mga problema. Dito sa part na to, pwede kang magpakita ng mga libro or websites na related sa business. Ipakita mo ang mga resources na nakatulong sa'yo. Pwede ka ring mag-share ng mga natutunan mo sa mga seminars na na-attendan mo. Ang pagbabahagi ng kaalaman ay isang paraan para mas lumawak pa ang iyong network at matuto mula sa iba. Connections lead to opportunities. Pang-apat, network building. Sabi nga nila, it's not what you know, it's who you know. At totoo yan mga best. Mahalaga ang connection sa business. Kaya siguraduhin palawakin ang iyong network. Umattend ng mga business events, sumali sa mga organizations, or makipag-usap ka lang sa mga tao na nakikilala mo. Huwag kang mahiya, be confident. Malay mo, yung taong nakausap mo pala ang magiging future business partner mo, investor or client. At syempre, hindi lang puro pag-take. Dapat marunong ka ring magbigay. Tulungan mo rin yung ibang tao sa abot ng makakaya mo. Kasi pag nagbigay ka ng tulong, babalik at babalik din yan sa'yo. Dito sa part na to, pwede kang magpakita ng mga clips ng mga business events na na-attendan mo. Pwede ka ring magkwento ng mga experiences mo sa pakikipag-network. You can't pour from an empty cup. At panghuli, self-care. Ito yung madalas nakakalimutan ng mga entrepreneur kasi nga busy sa pag-aasikaso ng business. Pero mga best, tandaan natin na hindi natin kayang ibigay ang lahat kung tayo mismo ubos na. Kaya huwag mong kalimutan ang sarili mo. Magpahinga at mag-relax kasi kung pagod ang isip at katawan mo, hindi ka makakapag-isip na maayos at hindi ka magiging productive. Maraming paraan para mag-self-care. Pwede kang mag-exercise, mag-meditation, mag-spa, or kumain ng masasarap na pagkain. Basta gawin mo kung ano yung magpapasaya sa'yo at magpaparelax ng isip at katawan mo. Kasi pag masaya ka at healthy, mas magiging inspired ka magtrabaho at mas magiging successful ka sa business mo. Dito sa part na to, pwede kang magpakita ng mga ginagawa mong self-care routine. Pwede kang mag-yoga, mag-massage, mag-facial treatment, or kahit ano pa yan na nakakapag-relax sa'yo. Thank you for watching mga ka-Money Beast Mind. Sana may napulot kayong tips sa video na to. Alam kong kaya nyo yan. Huwag kayong mawawala ng pag-asa at laging magtiwala sa sarili nyo. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod naming videos. Stay motivated and keep hustling. See you sa next video.